Mahalaga po ang papel ng mga bantayog ng ating mga bayani sa kultura ng ating bansa. Kaya namang mahalaga na mapanatili ang kaayusan ng mga lugar na ito, ngunit kasabay ng pag-unlad na tila nawawala na ng halaga o pangangalaga sa mga naturang lugar. Tama yan, Rocky. Halimbawa na lamang nito yung pagtatayo ng condominium sa likuran ng monumento ni Rizal sa Luneta na inalmahan ng ilang grupo. Ang papel ng pamahalaan sa pagpepreserba ng mga makasaysayang lugar sa ating bansa, alamin natin mula kay Bench Bondo. Higit sa maaliwalas na tanawin, may mas mahalagang mensaheng nakapaloob sa mga larawang ito na dapat unawain. Dahil sa mga lugar na ito, nabuo ang diwa ng nasyonalismo nating mga Pilipino. Ngunit kasabay ng unti-unting pagsulong ng kabiasnan, ang alaala ng mga pook na ito na naging malaking bahagi ng ating kasaysayan, tila nalalapastangan. Hunyo 2012, idinaan sa social media ng cultural activist na si Carlos Celdran ang pagtutol sa pagtatayo ng Torre de Manila, isang kondominium sa likurang bahagi ng monumento ni Gat Jose Rizal sa Luneta. Mariin ring tinutulan ng ilang samahan ng konstruksyon ng gusali na anilay isang malaking photo bomber at binansagang Terror de Manila dahil sa pagsalaula nito sa itsura at alaala ng makasaysayang lugar. Sana i-spare nila itong skyline at the back of the Rizal Monument from the obstruction na madadala nito if people come there and have their photos taken. So it's not just about photography or it's not just about, aesthetics. It's about identity. It's about tourism. It's about, making this place sacred. Kasi hindi na bumukhang sagrado pag nakita mo na yung sasali ngayon eh. Ayon sa saligang batas tungkulin ng Estado na pangalagaan ng ating mga pambansang simbolo. Ito ang naging sentro ng pagdinig ng Senate Committee on Education, Arts and Culture sa issue ng Torre de Manila. Dito tahasang kinundena ni Senadora Pia Cayetano na chairman ng komite ang pagkakatayo ng naturang gusali. Kitang-kita natin how this new modern building sticks out like a sore thumb amidst all the historical buildings that we have there. So, what is the price to pay to preserve? Nitong Agosto, ipinag-utos ng kataas-taasang hukuman ng Turkey ang demolisyon sa 3 luxury apartment tower ng Onalty Dokuz Residences sa Istanbul. Sa ibinabang desisyon ng Turkish Council of State, malaki ang negatibong epekto ng mga gusaling ito sa itsura ng Blue Mosque, Topkapi Palace at Hagia Sophia na kabilang sa mga itinuturing na World Heritage Sites sa naturang bansa. Indikasyon lamang ito na kayang protektahan ng isang bayan ang mga sentrong pangkasaysayan nito sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas. So, strengthening of the law, yun yung dapat gawin. Para hindi naman, kung hindi man mag-iba o hindi man mawala yung Torre nila, at least, in the future, if there is a similar case, ay mayroon ng batas na maaaring i-invoke ang mga tao. Sa kasalukuyan, patuloy ang mga petisyon upang ipatigil ang konstruksyon ng Torre de Manila. Ang National Commission on Culture and the Arts o NCCA nagpahayag na rin ng pagkabahala sa issue at nanawagan sa mga kinauukulan na gawin ang mga kaukulang hakbang upang protektahan ang makasaysayang bantayog. Ang kalayaang tinatamasa natin sa kasalukuyan, utang natin sa mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para sa bayan. Kaya naman upang pasalamatan ang kanilang hindi matatawarang sakripisyo, huwag nating hayaang lamunin ng komersyalismo ang alaala ng mga makasaysayang lugar na ito na simbolo ng kadakilaan ng lahing Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bench Bondo.